Ngunit bago pa makapagsalita si Seren, isang malamig at matalim na boses ang sumagot. Manahimik ka na lang at magretiro sa isang sulok, sagot ng isang babae. Pinaalalahanan ang lalaki na tumahimik at umatras sa isang sulok, mistulang kinukot siya ito dahil sa kanyang edad. Ang kanyang tinig ay puno ng panlilibak. Pinanood lamang ni Legion ang kanyang ina, sa kamarahang napangiti. Si Yusola, na ang presensya ay agad na napansin, ay nagpakita ng matinding pananabik sa kanyang anak. Ang kanyang maamong mga mata ay nagliliwanag sa tuwa, at ang kanyang kagandahan ay walang kapantay, matangos ang ilong, makakapal ang labi, at balat na kasamputi ng nyebe, parang pinakinas na jade. Sa kabila ng pagiging nasa edad 40 na, ang kanyang payat at bata pang pangangatawan ay parang hindi sumasabay sa kanyang edad. Tulad ni Legion, dumanas din siya ng parehong kapalaran, pinatalsik mula sa Heavenly Demon Cult matapos matalo ng isang binatang nagngangalang Jixeren. Labis ang pagkagulat ng dalawang matandang lalaki nang makita si Yusola. Sa panlabas, para lamang siyang dalagang wala pang 20. Maging si Chance, ang pinuno ng Northern Heaven Supreme Family, ay ramdamang nangingibabaw na presensya ng babae. Si Yusola ay may kakaibang demonic energy, isang nakapangangilabot na aura na mahirap ipaliwanag. Parang nakatitig ka sa isang bangin na bumabalik ang titig nito sayo. Subalit si Cherayan ay nanatili lamang na nakamasid, iniisip kung sila nga ba talaga ang mga magulang ni Legion. Si Jixeren at Yusola ay parehong mukhang nasa edad 20, bagay na ikinagulat ng sinumang makakakita sa kanila. Wala ni isa ang makakahula na mayroon na silang anak na nasa 20 taong gulang. Isa sa mga matandang lalaki ang nauutol na nagtangkang ipaliwanag ang sitwasyon, sinasabing nagkaroon lamang ng hindi pagkakaintindihan at naging bastos ang binata. Ngunit mabilis siyang pinigilan ni Chance. Ipinaliwanag niyang anuman ang sinabi ng bata, hindi ito sapat na dahilan para insultuhan ang mga magulang nito. Doon niya napagtanto ang hindi matatawarang lakas ni Legion, kaya nagsalita siya ng may ingat. Sa huli, inamin ng matandang lalaki ang kanyang pagkakamali at sinabing nadala lang siya ng kanyang bibig. Nang magpaalam si Chance, abala ang kanyang isipan, alam niyang hindi ordinaryong babae ang ina ni Legion. Ngunit nang tingnan niya ang ama nito, na kasing bata rin ang ina ngunit tila walang anumang kapansin-pansing enerhiya, may kakaiba siyang naramdaman. Hindi niya maipaliwanag, ngunit nagdesisyon siyang alamin pa ang tungkol sa lalaking ito bago tuluyang umalis, iniiwan ang mag-asawa upang makasama ang kanilang anak. Nang sila na lamang ang natira, agad na sinermonan ni Seren si Legion sa pagiging padalos-dalos nito. Pinayuhan niya ang anak na iwasan ang ganitong asal. Ngunit hindi nagpatinag si Legion, diretsahan niyang sinabi na wala siyang ginawang mali. Bagaman mapangahas, ang kanyang mga salita ay nagugat sa sama ng loob niya sa mataas na inaasahan ng kanyang ama kay Django. Ipinahayag niya ang kanyang pagkadismaya sa paraan ng pagpapalaki ng kanyang ama at sa masalimuot nitong mga pamantayan. Ang kanyang tinig ay puno ng hinanakit, parang isang nagre-rebelde at galit na binatilyo. Tahimik na nakinig si Seren, ang matatalas niyang mata ay nakatutok sa anak. Sa kabila ng pananabik niyang muling makasama ito, malinaw na may matinding lamat pa rin sa pagitan nilang mag-ama. Samantala, tahimik na pinagmasdan ni Cherayan ang lahat, iniisip ang tunay na dahilan sa likod ng pag-aalboroto ni Legion. Napagtanto niyang hindi ito ang karaniwang asal ng binata, malamang, ito ay dahil sa presensya ng kanyang mga magulang. Nais niyang marinig ng kanyang ama ang lahat ng kanyang hinanakit. Muling napabuntong hininga si Yusola sa nakikitang eksena. Saka siya lumapit sa gitna ng dalawang lalaki, waring gustong tapusin ang kanilang pagtatalo. Nang umalis si Legion noon, 10 taong gulang pa lamang ito. Ngayon, nasa harap na niya ang isang ganap na binata. Bilang tugon, ipinikit ni Seren ang kanyang mga mata, tila nagpipigil sa sarili na ipagpatuloy pa ang pangangaral. Mahinahon siyang nagsalita, binabanggit kung gaano nakalaki ang kanyang anak mula nang huli silang magkita. Napangiti ng bahagya si Legion, saka tumingin sa kanyang ina. Dapat na tayong umuwi, marami tayong kailangang pag-usapan, wika niya. Kaya sabay-sabay silang lumakad pabalik sa Divine Wind Manor, ang sekta na itinayo ni Legion.
Sa halip na makipagkita muna sa kanilang matagal ng mga tauhan, naupo silang magkasama sa harap ng pinuno ng Righteous Sword Sect at ng asawa nito. Pinagdikit ni Suchong ang kanyang mga palad bilang tanda ng pasasalamat. Sa mahina ngunit taos-pusong tinig, sinabi niyang walang hanggang pasasalamat ang kanilang nararamdaman para kay Legion, na siyang nagligtas sa kanilang pamilya. Tinanggap ni Suren ang sinabi ni Suchong at sumagot na sana'y hindi nagdulot ng labis na gulo ang kanyang anak. Samantala, nagpatuloy si Yusola sa papuri, sinasabing napakabait at napakaganda ng kanilang anak na babae, kasabay ng pagdikit ng kanyang mga palad bilang tanda ng pagpapahalaga. Sa kabilang banda, si Cherayan ay nakaupo ng alumpihit, iniisip kung ano ba talaga ang nangyayari. Hindi niya inaasahan ang ganitong takbo ng mga pangyayari, kaya't litong-lito siya. 6 silang nakaupo ng magkasama, 2 batang mandirigma, 1 lalaki at 1 babae, na may mga magulang sa magkabilang panig. Para bang nasa isang pagpupulong para sa pagpapakasal ng mga suitors. Muling nagsalita si Suchong, pinuri si Legion at sinabing wala siyang katulad sa buong Django. Karaniwan, magaan lang ang sagot ni Legion sa ganitong mga papuri, marahil magbibiro pa siya tungkol sa pagiging halata nito. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi man lang siya lumingon sa kanyang ama, kahit pa nasa iisang silid sila. Napansin ito ni Cherayan. Ramdam niya ang bigat ng tensyon sa paligid. Nang ibaling niya ang tingin kay Sola, sinalubong siya nito ng isang mainit na ngiti. Maya-maya, nagtanong si Sola, ikaw ba si Cherayan? Paano kayo nagkakilala ng anak ko? Hindi inaasahan ni Cherayan ang tanong kaya't hindi siya agad nakasagot. Bago pa siya makapagbigay ng tugon, biglang sumabat si Legion nang walang pakialam. Nagkita kami sa lansangan, sagot niya nang walang emosyon. Ngunit bahagyang nagiba ang tono ng kanyang boses nang banggitin niyang muli silang nagtagpo sa isang bar, na para bang aliw na aliw siya sa alaala nito. Nainas si Cherayan sa paraan ng kanyang pagsasalaysay. Totoo ang sinabi ni Legion, ngunit dahil sa kung paano niya ito ipinahayag, parang naging bastos at walang saysay ang kanilang unang pagkikita. Ibinaba ni Suren ang kanyang inuming tasa. Tahimik siyang naghintay ng ilang sandali bago nagsalita. Sa malamig ngunit tiyak na tinig, pinaalalahanan niya ang dalawa na bagaman mabuti ang pagiging malapit sa isa't isa, may hangganan pa rin ang dapat sundin sa pagitan ng isang lalaki at babae, lalo na sa mundo ng mga mandirigma. Mahigpit niyang sinabi kay Legion na kumilos ng may higit na paggalang. Sandali lamang siyang tiningnan ni Legion, na waring tinatanggap ang sinabi ng kanyang ama. Ngunit halata pa rin ang kanyang galit, hindi pa rin niya matanggap ang mga maling paniniwala tungkol sa Django na itinuro sa kanya ng kanyang ama. Sa Seren Pond ng Divine Wind Manor. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, ang paligid ay napuno ng mahihinang kislap ng nalalaglag na talulot. Sa ibabaw ng tubig, lumalakad si Legion na para bang hangin lamang ang kanyang dinadaanan, naiiwan lamang ang bahagyang mga alon sa kanyang bawat hakbang. Nakaupo si Cherayan sa tulay, nakatitig sa kanya, hindi makapaniwala kung gaano ito kadali para sa kanya. Sa gitna ng lawa, tumayo si Legion habang nilalaro ang mga nalaglag na talulot mula sa punong plum blossom. Sa paningin ni Cherayan, siya'y isang makapangyarihang mandirigmang walang kapantay, pilit na tinatahimik ang kaguluhan sa kanyang puso. Napahanga siya sa kagaanan ng kilos nito, at hindi niya maiwasang itanong sa sarili kung kailan niya mararating ang ganitong antas ng kadalubhasaan. Naputol ang kanyang pag-iisip nang biglang magsalita si Legion. Sa may halong inis at panlilibak, sinabi niya ang kanyang hinanakit sa kanyang ama, ang ideya ng tamang hangganan, sa pagitan ng lalaki at babae, at ang pagpapanggap ng pagiging kagalang-galang. Kita sa kanyang mukha ang galit, hindi lamang sa kanyang ama kundi sa mga kasinungalingan at maling paniniwalang itinuro nito tungkol sa Django. Sa isang mapangahas na kilos, idineklara ni Legion, bukas, kakain ako ng kahit anong karne na gusto ko. Napangiti si Cherayan sa kanyang sinabi. May mga sandaling tulad nito na tila nagiging isang bata muli si Legion, at sa totoo lang, nagugustuhan niya ang ganitong bahagi ng pagkatao nito. Sa kabila ng kanyang matinding galit, may isang kaaya-ayang inosenteng bahagi pa rin sa kanya. Nagpatuloy si Legion, tila pabiro ngunit may bahid ng seryoso, siguradong hindi na lang manunood ang ama ko habang sinasakop ko ang mundo. Kasabay ng kanyang pagsasalita,
Pinaikot niya ang kanyang panloob na enerhiya. Sa isang kumpas ng kanyang kamay, nagumpisang sumayaw ang hangin sa paligid niya, nililipad ang mga talulot at tubig mula sa lawa na waring isang mahiwagang sayaw sa kanyang mga palad. Pinanood siyang mabuti ni Che Ryan, ngayon ay buo na ang paniniwala na hindi lamang biro ang kanyang mga ambisyon. Muling nagtanong si Che Ryan, ano ang plano mo ngayon? Hindi sumagot si Legion, sa halip ay patuloy lamang niyang pinaglalaroan ang hangin, waring sinusubukan ang kapangyarihang nasa loob niya. Muli niyang ikinalat ang kanyang enerhiya, at sa isang iglap, nagliparan ang tubig at mga talulot palayo sa kanya, na para bang may isang di maipaliwanag na puwersang nagtutulak sa mga ito. Buong determinasyon niyang sinabi, ipaglalaban ko ang paniniwala ko. Ang mga maling aral ni Django, papalitan ko ng sarili kong kagustuhan. Gagawin kong realidad ang aking mga pangarap. Nang bumalik siya sa tulay, hindi na napigilan ni Che Ryan ang kanyang kuryosidad. Mas malakas ka na ba sa ama mo? Tanong niya. Sandaling natahimik si Legion bago umiling. Malayo pa ako sa kanya. Habang nararamdaman ni Che Ryan ang lalim ng lakas ni Legion, mas lalong lumalim ang kanyang kuryosidad at nagtanong siya tungkol sa ina nito. Sandaling natigilan si Legion bago isiniwalat na ang kanyang ina ay kasing lakas ng kanyang ama. Nabigla si Che Ryan sa revelasyong iyon. Sa paghanga, hindi niya naiwasang mapabulalas, hindi ka panipaniwala. Idinagdag pa niya na iyon ang unang pagkakataong nakakita siya ng isang taong may kagandahang hindi matatawaran. Sa isang maliit na ngiti, sumagot si Legion, matagal nang tinatago ng aking ina ang kanyang mukha, 20 taon na siyang gumagamit ng reverse transformation technique upang maitago ang kanyang tunay na anyo. Nagtaka si Che Ryan kung bakit kailangang gawin iyon ng kanyang ina. Ipinaliwanag ni Legion na ang hindi pangkaraniwang kagandahan ng kanyang ina ay maaaring magdala ng matinding komplikasyon, lalo na kung isa sa alang-alang ang kanyang nakaraan. Dahil dito, kinailangan nilang mamuhay sa pagtatago, nagtiis ng maraming taon ng lihim at sakripisyo para lamang manatiling magkasama. Hindi mapigilan ni Che Ryan na mag-isip kung anong klase ng sitwasyon ang nagudyok sa mga magulang ni Legion na gawin ang ganoong sakripisyo. Napalalim ang kanyang pagninilay-nilay hanggang sa biglang sinabi ni Legion ang tungkol sa teknikang ginamit niya sa kanilang huling laban. Isiniwalat niya na ang teknikang iyon ay mula mismo sa kanyang ina. Sigurado akong gusto mong malaman kung paano nalaman ng aking ina ang Heavenly Demon's signature martial arts, ani Legion. Sa pagbanggit sa demonic cult, biglang naging seryoso ang ekspresyon ni Che Ryan. Noong una niyang nalaman ang katotohanan ito, siya ay nagulat at bahagyang natakot. Ngunit sa huli, napagtanto niyang ang pinakamahalagang bagay ay ang puso ng isang tao. Bagamat alam niyang may posibleng koneksyon si Legion sa demonic cult, hindi siya natakot. Bagkus, ngumiti siya at sinabing, wala na akong ikinagugulat sa'yo, Legion. Nauunawaan ni Legion ang lalim ng ibig sabihin ng mga salitang iyon. Ngumiti siya bilang tugon. Samantala, sa kailaliman ng kabundukan kung saan nakakalat ang iba't ibang matatiyog na taluktok, nakatayo ang Heavenly Demon Palace, ang sentro ng demonic cult. Isang tauhan ang lumapit sa Heavenly Demon at iniulat na bumalik na sa martial world ang ina ni Legion. Hindi nagpakita ng gulat ang Heavenly Demon. Sa halip, kalmado niyang tinanong, may kasama ba siyang bastardong si Seren? Kinumpirma ng tauhan ang ulat. Sandaling nag-isip ang Heavenly Demon, napagtanto niyang marahil ay umabot na ang balita ng muling paglitaw ni Si sa Orthodox Alliance. 20 taon ng katahimikan ang nabasag, at ang dahilan nito ay ang kanyang anak na muling nagbalik upang makita ang kanyang anak na si Legion. Isiniwalat din ng tauhan na kasalukuyang aktibo si Legion sa Jiangho, may malalaking ambisyon na sakupin ang mundo. Habang nakaupo sa kanyang trono, malalim na pinag-isipan ng Heavenly Demon ang mga taon ng kanyang paghihigpit, ang mga taong itinakwil niya ang kanyang pangalawang anak na babae, si Sola, na napilitang mamuhay sa pagtatago kasama ang lalaking kanyang minahal. Ngunit ngayon, ang ambisyon ng anak ni Sola ang siyang muling nagudyok sa kanya upang bumalik sa martial world. Sa gitna ng mga mataas na ranggong mandirigma ng kulto, isang lalaki, na malamang na ang panganay na anak ng Heavenly Demon, ang ngumiti habang iniisip ang ambisyon ni Legion. Mukhang minana ng aking pamangkin ang di matitinag na sigasig ng kanyang mga magulang.
Kayang-kaya nilang isakripisyo ang lahat para rito. Ngunit sa kabila ng kanyang natatawang tono, walang sino man ang naglakas loob na magsalita pa. Sa huli, ang Heavenly Demon mismo ang bumasag ng katahimikan. Isang mayabang na bastardo, aniya, kasabay ng isang mapanuksong ngisi habang binabanggit ang pangalan ni Legion.